inaasahan, ang kabalikat ng bayan. Handog sa miyembro, serbisyong magkabago. Express. Okay, maraming salamat po, Miss Janina. So, let me just share my screen for a while. Yeah. Hopefully, I can be heard loud and clear naman po, no? Yes po, loud and clear naman po and visible na po yung presentation. Thank you. Thank you po. Okay, so muli, mabuting araw po sa ating mga kaeskwela. Yan. So, ngayon po, no, i-discuss ko po sa inyo ng mabilis lang naman yung atin pong UMID Pay Card upgrade. So, okay, let's get started. So, ngayon po, no, actually, ito na po yung UMID na ini-issue na po natin ngayon, yung UMID Pay Card po. So, ano po ba ang UMID Pay Card? So, it is an SSS ID and at the same time, it is also a savings account. Okay, so as an ID card, it serves as our primary government ID. It has our personal information, yan, through the UMID chip, and then it allows the member to apply for loans and claims po. Okay, so as a pay card naman, so dual purpose po ito, 2-in-1 na. Nakalink po ito sa Union Bank Savings Account ninyo. Okay, with ATM functionality po siya, pwede kayong mag-online and mobile banking para po mas may control pa kayo over your benefits na makukuha po mula sa SSS. Okay? So tandaan, ang UMID Pay Card po, 2-in-1 na siya. Not only does it serve as your ID, but it also serves as your ATM card na po. So sino-sino po ang mga qualified? Una po, ang mga existing po na card holders ng UMID na with updated biometrics po within the last 10 years. Okay? So, yung mga issued po, na-issuehan ng UMID within the last 10 years. Okay, 10 years ago, that would be 2014 now. No? So, 2014 onwards can proceed po with the upgrade. Okay, so sila po. Para naman dun sa iba, no, na nag-apply naman ng SSU MID, halimbawa, nag-apply kayo later, mga late 2019, mga 2020 onwards, ganon, pero wala pa kayo nare-receive na cards, na-picturean kayo, na-receive yung application ninyo, pwede kayong mag-upgrade. And then, of course, part of the upgrading po is yung pagpo-provide ng consent to share yung atin pong information to Union Bank sa pamamagitan po ng ating website. So, speaking of how do we provide consent? Una, no, by logging in to your online account sa my.sss. Then under member info, yan, member info, and then member details po. Yan. So check nyo muna yung details kung malinaw po ito, kung correct and accurate po ito, no? Correct and complete. And then pagkatapos, pupunta naman po kayo sa services. And then under na services, yung upgrade to UMID ATM Pay Card. So immediately, makita niyo po itong data sharing consent form. Basahin niyo lang po siyang maigi, no? And then upon confirming, may checkbox po dyan sa ibaba na naintindihan niyo yung mga rules natin. Click niyo po yung submit. Pagkatapos nito, makakatanggap po kayo ng transaction number na siyang gagamitin po ninyo sa pag-open po ng inyo pong digital account kay Union Bank na po. So, dalawa po ang kailangan ninyo, no? Una, magbibigay kayo ng consent through your my.sss account. And then, pangalawa naman po, kailangan ninyo ng online app po ni Union Bank kasi mag-open na po kayo ng account. Okay? So, for the digital account opening, no, you need to download or log in sa inyo pong Union Bank online application. Meron available yan sa lahat ng platforms naman natin, mapa Android man or iOS. And then, ito po yung mga steps natin. Una po, sa left side, no, choose government cards with savings account po. Yan, kita natin siya on the left side of our screen. Yan. Okay. Government cards with savings account po. And then click on continue to proceed. So may prompt po siya, no? Click niyo po yung continue. Okay? And then review niyo po yung features. May kita niyo po diyan, may initial deposit ba? Sa UMID Pay Card po wala, maintaining balance wala din, no? So yun po, after reviewing yung features ng ating pong card, you click on select.
Pagkatapos, okay? Yan. So, dito naman, no, accept the customer declaration, yung mga TNC po natin, terms and conditions. Yan, click nyo po yung I consent. And then, pagkatapos, dito na kayo pupunta sa portion na ito na sa app po, no, kung saan kailangan ninyo i-key in yung inyong UMID transaction number. Ito na po yung transaction number na sinasabi ko kanina na makukuha po ninyo sa pagbibigay ninyo ng consent po or sa UMID pay card upgrade, no? So, enter nyo po yan, yung transaction number, and then followed by the SSS number, the nationality of the member, yung mobile number niya, and the mother's married or maiden name. Okay? Kung yung details naman po, no, halimbawa, nag-prompt, hindi nagma-match yung transaction number, mobile number, or maiden name ng mother po, we need to correct it po sa ating pinakamalapit po na SSS branch through the use of Form E4. Particularly yung ano po yan, mobile number po, no? Lalo kung wala naman nakalagay dun sa online natin yung updating of contact info, yan. So, kailangan nyo po siya i-update through E4. Okay? Yan. So, yan po yung gagawin po natin. Kung sakaling hindi siya mag-match, mag-E4 po tayo. Okay? Yan. So, sumunod, wait until your details are verified. So, may ano lang siya, prompt lang siya sa screen. Pagka nag-verify ng details, afterwards, you will receive an OTP sa mobile number po na inilagay ninyo nung una. And then, i-double check nyo po, triple check kung correct ba yung mga details na binigay po ninyo. Okay? So, verify po ninyo yung full name, birth date, mobile number, email address, citizenship, birthplace, mailing address, and yung permanent address po. Okay? So, yan po yung mga i-double check, triple check even natin sa atin pong Union Bank Online. And then, we create, no, yung profile. Kung kayo po ay bago, no, na customer ni Union Bank, no, ang gagawin po ninyo, mas create kayo ng profile. Yan, user ID and password. Yan din po yung same login credentials na gagamitin nyo pag magla-login kayo sa mobile app po natin, no, sa Union Bank. And then, fill up nyo po yung financial information and account details po. So, personal information naman na po yan. Saan nanggagaling po yung pinagkakitaan, magkano, mga ganyan. Saan tayo nakabase, yan. Okay? Yan. So, yan. Nakalagay naman para saan po yung purpose. I-indicate nyo po sa drop-down list yung SSS benefits / personal savings. Yan. And then, proceed lang po sa susunod na phase, no, which is yung magpo-provide tayo ng 3 signatures. So, pipirma po tayo dito. Pwede kayo gumamit. Usually, either yung fingertip or yung stylus. Kung may magamit pa po, pwede naman. So, the signature provided po sa account opening does not equate to the signature po na ipiprint sa UMID pay card ninyo. So, hindi po siya same, no? The SSS will send the UMID details to be printed in the card. Kasi po, ang mangyayari niyan, kung ano po yung details ninyo sa SSS, for example, maiden name pa yung pangalan niyo sa SSS, pati sa UMID, gusto niyo magpapalit into mag-upgrade kayo to UMID pay card, gusto niyo sana yung married name niyo na ilalabas doon, i-update niyo po muna yung record niyo kay SSS before kayo mag-apply or mag-upgrade for UMID pay card. Kasi kung ano po ang nasa record ni SSS, yun po ang ibibigay kay Union Bank. At yun din po ang ipiprint po nila. Okay? And then, kung yung signature is just a straight line or not the exactly not the expected signature, pwede niya po i-update ito sa Union Bank na po, yung signature sa sa account po natin with Union Bank. Kay Union Bank na po tayo pupunta. Okay? Yan. As for the delivery po, no, mamimili kayo ng preferred delivery address ninyo, kung sa mailing address or permanent address po yan. Okay? And then confirm nyo lang po yung delivery details. For delivery po, kung Metro Manila, 15 banking days po. Kung provincial, 20 banking days po yan. And then review the details provided. Yan din naman po yung inilagay ninyo. Double check, triple check nyo rin po ulit. Pwede nyo naman siyang i-edit kung may nakita kayong dapat ayusin.
And then upon successfully opening yung inyo pong account, you can go to the dashboard. Ito po yung dashboard. Yan, pagka-open ninyo, pagkalagay, congratulations, you have successfully created your account. Andiyan po yung go to dashboard. Tap nyo po yan. Ito po yung dashboard natin, yung nasa gitna. Yan, makikita nyo po yung account details and yung features po ng online po natin na Union Bank. Okay, and then you will also receive yung email notification po na nakapag-open na kayo kay Union Bank. Okay, and then upon receipt, i-activate the card. Yung card po, yung UMID card, UMID ATM Pay card, ito po ay matatanggap ninyo, padadala sa inyo ni Union Bank. So, pagkatanggap ninyo, activate the card via Union Bank Online. Then, you can use na po yung card in domestic and international, in-store or online. So, pwede nyo na po siyang gamitin for your other transactions po. Okay? Yan. So, maganda po na mag-enroll po tayo ng atin pong UMID ATM Pay card kasi not only does it serve nga po as your ID, ito na rin po ang disbursement account ninyo. Hindi nyo na po kailangan mag-enroll sa DAEM. Di na kayo magsa-selfie photo kasi automatic na po siyang ma-enroll as your disbursement account. Okay? For the activation naman po ng card, ito po yung steps natin. First step would be sa account details po, meron po dyan yung activate card. Tap nyo po yan. Upon tapping yung activate card, you enter the details po, yung card number, expiry date, at saka yung birth date ninyo. Okay, and then i-verify po ninyo yung mobile number, may isa-send sa inyo na OTP. Ayan. And then another, meron pa ulit na one-time password naman upon confirming i-enter nyo dito pala sa gitna, yung last 4 digits ng inyong mobile number, yun po yung verification natin, and then OTP po sa 4th step, and then activated na po pagkatapos. Okay, so of course, kasama din naman po pagka may ATM tayo nakukuha, nagsiset tayo ng PIN. So paano tayo magsiset ng PIN? Una po, yan, under ng enter new PIN, yan, pwede kayo mag-set ng PIN po ninyo dito. Confirm ninyo pagkatapos, so re-enter nyo siya after. Yun po yung second step, i-enter nyo lang yung PIN and then tap on next. So nakaset na po yung PIN natin pagkatapos. So after that, you can just go to the account details or you can log out of the app kung hindi nyo na po siya gagamitin. For our FAQs po, as a current SSS member pero never pa nag-apply ng UMID Pay card, pwede pa ba kayo mag-apply? Available lamang po siya nga doon sa may mga existing po na UMID Pay card. Pero yung existing UMID card pala, existing UMID card po, pero yung existing card, ay captured po within the last 10 years. Actually, makikita din naman po sa module po natin sa SSS website whether you are eligible or not. Magpa-prompt po siya sa screen kung hindi po kayo qualified na nakalagay po doon na dapat po captured within the last 10 years yung inyo pong biometric data. Okay? Or kung kayo naman po ay nag-apply, may existing application kayo with for UMID pero naka-pending po yung printing. So, yun nga po, UMID card na po kasi UMID Pay card na ini-issue natin. So, you can choose to upgrade naman na po. So, again, kung ano yung details ninyo at the time of capturing, yun din po ang lalabas sa UMID Pay card ninyo. For yung errors naman sa Union Bank online application, kanino siya pwedeng ilapit? Ito po yung hotlines natin, 8841-8600 or send an email po sa customer.service@unionbankph.com. Actually, ipapakita ko po yan sa last slide kung ano po yung contact channels po natin kay Union Bank. Pati na rin po kay SSS. I already have an existing UMID ATM. Qualified pa rin ba kayo mag-upgrade kay Pay card? You may opt to upgrade. However, kung meron na kayong UMID ATM po nung una, dapat closed muna siya bago kayo mag-upgrade. Okay, ma-close muna po yung account. Kung may SSS UMID card holder, can you still upgrade? Yun nga po, as long as captured within the last 10 years yung inyo pong data. So,
Kung meron naman existing account enrolled in DAEM, ano mangyayari dun sa mga originally enrolled accounts kung nag-upgrade kayo sa UMID? I-replace niya po automatically yung existing account ninyo sa DAEM. Though, charge to experience na rin sa iba na rin po na nag-try, no? Nandoon pa rin naman yung mga in-enroll ninyo previously na mga disbursement accounts. Ang mangyayari lang, every time you apply for benefits po or loans, preference po niya kaagad, preferred niya po kaagad yung UMID pay card po ninyo. So, yun po yung automatic lalabas. Pero, pwede nyo nga piliin yung ibang accounts na nai-enroll ninyo prior to upgrading ng UMID pay card. Sir, paano kung halimbawa gusto ko mag-enroll ng UMID pay card after ng disbursement account pala after kong ma-receive yung UMID pay card? So, dun po, hindi nyo na kayo makapag-enroll. Kasi nga, once na meron na kayong UMID pay card, yun na po yun. So, yun na po yung disbursement account ninyo. Hindi na kayo makakapagdagdag ng disbursement account po. So, kung ang maano lang dyan, magkakaroon lang kayo dyan, o pwede kayo magkaroon ng additional account is if prior to upgrading, may disbursement account na kayong enrolled. Okay, for common errors naman po, malapit-lapit na ako matapos. Yung unang notice po, no, the entered UMID transaction number, mobile number, or mother's maiden name does not match your record. Review nyo po sa verification screen kung correct, kung nagpa-persist po yung issue, yan, ilapit nyo po kay SSS, no? Kung halimbawa naman na yung mobile number po, no, you cannot use this mobile number as of the moment, you need to review yung mobile number po na makikita ninyo sa my.sss account ninyo. Yan, kung nakasync po siya or kung yun nga, parehas siya nung mobile number po na in-enroll ninyo kay Union Bank. Yan. Kung halimbawa naman na undergoing ng system maintenance, i-try nyo lang po ulit, no? Nangyari ito kapag may slowdown po sa UB Online or Union Bank Online po na application. At panghuli po, no? Kung hindi nagma-match yung details, yan, i-review po natin yung sa indicated po doon sa UB Online profile at saka doon sa atin pong SSS account, yung SS number po, kung di siya nagma-match. Yan. Also, good news po mga ka-eskwela, no? Si Union Bank po, no, ay meron po currently yung Ascenso raffle po. Actually, nai-announce na rin po namin ito few episodes ago, no? Pero ngayon po kasi na-extend na po itong promo na ito until July 31st po. So sa mga meron na po diyang UMID pay card po, you are eligible na mag-join po. Open po siya sa lahat po ng may UMID pay card. Ang depositor lamang po has to send money via InstaPay or gamitin po yung bills payment, no? Pay bills sa Union Bank Online for at least 500 pesos po. Yun po yung minimum. And must have at least 2,000 pesos po na deposit balance to qualify for an e-raffle entry po. So, yun, kailangan may transaction ka, magsisend ka ng pera via InstaPay or magbabayad ka ng bills through UB Online worth at least 500. And then, yung balance po, deposit balance, must be at least 2,000 po. Yun po yung minimum. And then, meron tayong tatlong winners every Wednesday po ng 5,000 pesos na SMEGC, yung electronic po na gift certificate during the promo period. And then, one winner for yung Yamaha NMAX po na motorcycle, pick every month. And may Nissan Navara po at the end of the promo. One winner lang po yan. And also, may cash credit po na 100,000 pesos. I believe this will be given to 3 winners po on the grand draw din. Okay? So, yun. Ano pang inaantay nyo? Apply na. Ayan. So, ito na po yung atin pong mga contact details kung sakali na mayroong kayong naging concerns or issues with Union Bank. Ito po ang hotline po nila, 8841-8600. And then yung email po is customer.service@unionbankph.com. So yan po ang customer service channels po nila. Kay SSS naman po, kung may concerns po with the SSS, you can call us at 81455 or send us an email sa usaptayo@sss.gov.ph.
So you can reach us kung kay Union Bank online application ang problem, ito po yung mga contact channels. Kung sa SSS website naman po may concerns, ito po ang contact channels po natin for the SSS. Yan. So that is actually it, no? That is the end of my presentation. So, ibabalik ko na po yung virtual floor sa atin pong mga facilitators. Maraming salamat po mga ka-eskwela for listening, and hopefully no kayo po ay makakuha no, or sa mga eligible makakuha po kayo ng UMIT pay card, and yun mag-ano na rin po kayo, mag-join na rin po kayo sa atin pong Ascenso raffle. Ayan. So, thank you so much po. Aasahan ang kabalikat ng bayan. Handog sa miyembro, serbisyong magkabago. Express